Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga legal na issue kaugnay ng biglaang paglilipat ng trabaho at kung paano ito maaring ituring na constructive dismissal. Tatalakayin ko rin ang mga posibleng aksyon laban sa isang manager na maaring nag-abuso sa kanyang posisyon. Ang ating discussion ay babatay sa Labor Code ng Pilipinas, mga desisyon ng Korte Suprema at mga posibleng legal na hakbang. Una, bigyan ko kayo ng maikling background. Ako ay nagtatrabaho bilang isang auditor matapos na manalo sa isang company contest. Nabanggit ng mga boss na magkakaroon ako ng special projects. Ngunit nang bumalik ako mula sa field audit, nalaman ko mula sa ibang tao na binago na pala ang aking role. Ang masama pa rito, hindi ako kinonsulta at inuna pang ipaalam sa iba bago sa akin mismo. Dahil dito, marami akong tanong. Makatarungan ba ang ginawa nila? May legal bang basihan ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ayon sa batas, ang constructive dismissal ay nangyayari kapag ang isang empleyado ay napipilitang mag-resign dahil sa hindi makatarungang kondisyon sa trabaho. Sa ilalim ng Article 294 ng Labor Code, ang mga empleyado ay hindi maaaring tanggalin nang walang sapat na dahilan. Sa Globe Telecom vs. Pineda noong 2018, sinabi ng Korte Suprema ng isang biglaang reassignment na walang malinaw na dahilan ay maaaring ituring na constructive dismissal. Upang maituring na constructive dismissal, dapat may isa o higit pa sa mga sumusunod na kondisyon. Una, biglaan at walang konsultasyon ang paglipat ng trabaho. Ikalawa, malaki ang pinagbago ng bagong responsibilidad kumpara sa dati. Ikatlo, ang bagong kondisyon sa trabaho ay hindi makatarungan o mahirap tiisin. Ika-apat, wala nang ibang pagpipilian ang empleyado kundi magbitiw. Sa aking sitwasyon, napalitan ang role ko nang walang abiso o pagpipilian, kaya ito ay maaaring pasok sa constructive dismissal. Bukod sa reklamo laban sa kumpanya para sa constructive dismissal, maaari ring sampahan ng kaso ang manager na hindi gumampan ng maayos sa kanyang tungkulin. Narito ang tatlong posibleng legal na hakbang. Una, internal complaint sa HR o management. Formal na ireklamo ang hindi makatarungang kilos ng manager. Ikalawa, civil case for damages, Civil Code Articles 19, 20, 21. Kung may bad faith o intensyon na manira, maaring humingi ng danyos. Ikatlo, criminal case for defamation, Article 353 of the Revised Penal Code. Kung may maling impormasyon na inilabas na sumiras sa reputasyon ko, maaaring maghain ng libel o cyber libel case o ang Republic Act 10175. Kung ang reassignment ay ginawa ng may masamang intensyon o pang-aabuso sa kapangyarihan, ito ay isang matibay na kaso laban sa manager. Narito ang mga dapat gawin upang protektahan ang sarili. Una, kolektahin ang lahat ng ebidensya, emails, chat messages, at testimonya ng mga kasamahan. Ikalawa, maghain ng formal na reklamo sa HR o management upang maitala na hindi ako pumapayag sa reassignment. Ikatlo, kung mag-resign, gawin ito under protest upang hindi ito ituring na voluntaryong pagbibitiw. Ika-apat, maghain ng reklamo sa NLRC
or National Labor Relations Commission upang humingi ng reinstatement o separation pay. Ikalima, isaalang-alang ang civil o criminal case kung may masamang ginawa ang manager. Sa kabuuan, makikita natin na ang biglaang reassignment na walang pahintulot ay maaaring ituring na constructive dismissal. Kung tatanggapin ko ang bagong role, maaaring humina ang kaso ko. Ngunit kung napatunayang may pang-aabuso, maaari akong magabol ng illegal remedies laban sa kumpanya at sa aking manager. Mahalaga na lumaban para sa ating mga karapatan bilang empleyado. Dahil dito, ipagpapatuloy ko ang pangangailangan ng ebidensya at pagsangguni sa legal counsel upang makuha ang pinakamainam na solusyon. Maraming salamat sa inyong oras at bukas ako sa inyong mga tanong.